Napanood nilang buong pangyayari. Hindi lang sila umimik at nakikialam kanina. Nasa side sila ni Seska. Napatakip na ang ginang ng palat sa mukha matapos punasan ng tisyong buhos ng kape sa kanyang mukha at ulo. Puno man ng iritasyon at nais na doong magwala. Wala siyang magawa dahil wala siyang laban kay Natalio Barcelo. Tapos hindi niya pa alam kung paano tatanggapin ang pasabog nitong balita. Malalagot siya sa asawa, oras na may gawin si Mr. Barcelo. Bakit hindi ko kagad nalaman? Bakit hindi niya sinabi sa akin na asawa siya ni Mr. Barcelo? Tarantang tanong ng Gina. Paglabas ng cafe ni Brixton, hindi siya dumiretso sa kanyang kotse. Nilibot niyang paningin sa paligid upang hanapin lang si Seska. Masama ang loob nito at alam niyang hindi pa ito basta-bastang uuwi sa kanila. Ganon niya kakilalang asawa. Tama ngang hinala niya. Hindi kalayuan ni nakita niyang asawa na nakaupo, tahimik lang na nagmamasid sa paligid. Panay ang kurap ng mga mata na parang nagpipigil na wag siyang umiyak. Nakaramdam pa siya ng matinding awa. Hindi man halata pero paniguradong dadamdamin nito ang mga sinabi ng babae sa kanya. Napahinga siya ng malalim. Yun na nga bang inaalala niya kung kaya ayaw niya itong palabasin kanina. Daangan lang at mapilit din siya. Hay, sabi ko na't damdamin pa rin niya yun. Kahit nang mas na siyang matapang kanina. Napatayo na si Seska at kaagad na. Pinagkit ang masayang mga ngiti sa kanyang labing na makitang bulto ni Brixton na papalapit sa kanyang pwesto. Hindi nito pwedeng makita na malungkot siya o may iba siyang malalim na iniisip noon. Hindi rin niya planong ipaalam sa kanyang nangyari sa pagitan nila ng kanyang client. Mag-aalala lang ito sa kanya. Kanina ka pa ba nakatampay dito? Bakit hindi ka pa umuwi? Sinalubong ni Seska si Brixton kahit na malapit nito sa kanyang banda. Na-bored ka ba sa paghintay sa akin sa bahay? Balik na tanong ni Seska na hindi pinansin ang tanong ni Brixton. Napansin naman yun ng lalaki at hindi na lang ito kinulit. Malamang ayaw nitong pag-usapan ng mga nangyari. Oo, let's go. Malamang hinihintay na tayo ng aking pamilya sa villa. Tinanggap ni Seska ang kamay na nakalahad ni Brixton. Marahang giniya ni Brixton ng asawa patungo na ng sasakyan. Nakailang sulyap si Brixton kay Seska habang nasa biyahe sila. Hinihintay niya na magsumbong ito ng mga nangyari sa kanya. Ngunit sa iletsa ng kanyang mukha ay para bang wala itong plano na gawin iyon na inasahan na rin niya noon. Bilang respeto at marahil ay ayaw pag-usapan nila ni Seska ang client niya. Hindi na si Brixton nagtanong ng tungkol dito. Siya nga pala, notarized ng marriage certificate natin. Pahapyaw na balita ni Brixton sa asawa. Talaga? Lingon ni Seska na hindi na maitago sa kanyang muka ang excitement. Yung lungkot na bumabalot sa maganda nitong mga mata kanina ay naglahot na palitan ng saya. Oo, mamaya ipapakita ko sa yung papel na merong stamp at seal. Napalis ng kalungkutan sa mata ni Seska, yung tipong nagawang burahin na magandang balita na yun ang nangyari sa kanya. Dahil alam niya na mas maganda yon ang i-celebrate kumpara sa masakit na salitang mga narinig. Kung ganon, isa na talaga ako, Mrs. Barcelo. Siyempre, yun ang apelido ko, hindi ba? Gagap ni Brixton isang kamay ni Seska na dinala niya sa bibig niya upang halikan. Ikaw na si Mrs. Barcelo dahil asawa ka na ni Natalio Barcelo, Seska. Okay? Legal na tayong mag-asawa. Hindi may kubli ang sayang hinihilig na ni Seska ang kanyang ulo sa isang balikat ni Brixton kahit naabala ito sa pagmamaneho. Francesca Navarro Barcelo. Ilang ulit niya pang sambit habang hindi mapigilang kiligin ng buong kalamnan. Napangiti naman si Brixton na dinamaya na sa kaligayahang nararamdaman si Seska. Maging siya hindi makapaniwala. Bagay na bagay. Kalahating oras ang lumipas bago nila sinapit ang fila ng mga Barcelo. Naunang bumaba ng sasakyan si Seska paghinto noon. Hindi niya nahinintay pang pabuksan siya ni Brixton ng pinto. Ewan ba niya, ibang sigla ng kanyang katawan ngayon. Nasa may pintuan na kaagad ng villa si Gaston. Nang marinig ang pagdating ng sasakyan, hinihintay ang pagdating ng dalawa. Nakapamewang ito, hindi may kakailang ligaya na nakapagkit sa kanyang mga mata dahil sa kanila. Ang tagal nyo, kanina pa nakaredy ang dinner. Walang pakundang inakbayan ni Brixton ng asawa at ipinakita yun sa kanyang ama. Nagyayabang na kaagad ito. We've got the marriage certificate, Dad. Basically, legal na kaming mag-asawa at legal mo na siyang daughter-in-law. Brixton was not afraid of making a big deal out of it and even showed his father the marriage certificate and showed it off. Hindi na nagulat doon si Gaston dahil nasabihan na siya ng apo niyang si Nixa. Buong akala pa nga niya nagbibiro lang ang apo. Totoo pala yon. Ngumisi pa siya dahil nagbunga ang pagiging malaro niya sa panganay niyang anak.
Kung malalaman lang nito na siyang salarin, baka sa halip na malapad ang ngiti nito sa kanya, ay binubulyawan na siya at inaaway. Mukhang hindi siya sinuplong ni Nixa. Hindi mapigilan ni Gaston na mahinang natawa sa mga pangyayari. Anong masasabi mo, Dad? Maligaya pang tanong ni Brixton sa ama na natulala lang sa kanilang harapan. Nakangiti pa. Sa kabilang banda nang makita ni Seska ang reaksyon na yon ng dating governor ay hindi niya mapigilang kabahan. Bagamat naroon si Brixton, kabadong-kabado pa rin siya sa magiging reaksyon ng matanda. Tanggap siya nila, ngunit hindi kaya ikagagalit nila ang ginawa nilang lihim na pagpapakasal. Pinangunahan nilang kanilang plano. Nagdesisyon sila na hindi nagpapaalam sa kanila. Even if she didn't say anything, Brixton knew what she was thinking. She cared about his father's thoughts and was afraid that he would be unhappy. Nakikita niya yon sa bawat pilantik ng mga mata ng kanyang asawa. Dad, bakit ganyan ang reaksyon mo? Masaya ka ba o galit? Magpapakasal pa rin naman kami. Certificate lang din naman ito. Wala pa kami ceremony. Gagawin namin itong ayon sa mga pag-usapan niyo ng mga magulang ng aking asawa. Paliwanag ni Brixton dahil pakaramdam niya ay kailangan niya sabihin yon nang kumalma si Seska at ang ama niya rin. Pasnatch nang kinuha ni Gaston ang certificate at pabirong hinampas pa yun sa ulo ni Natalio. Matapos niyang siyasating kung tunay ba't hindi lang siya pinaglolo ko ng anak para lang magyabang. Nakita niyang totoo ang sealed noon. Proud ka pa talaga sa ginawa mong yan. Of course, Dad, mayabang nasagot ni Brixton na mas lumapad pa ang ngiti dahil sa nakuhang reaksyon ng ama niya. Napailing na lang si Gaston na nilingon na niya ang manugang na si Seska upang dito ibaling ang kanyang atensyon. Puntahan mo ihang mommy nati sa kwarto namin. She's rummaging around the box and cabinets and found a lot of good things for you. Pinapasabi niya talaga sa akin na umakyat ka doon kapag dumating na kayo nitong si Natalio. Nakangiting tumango si Seska. Ang buong akala niya hindi siya nito magagawang tanggaping manugang. Guni-guni lang pala niya ang nakita kanina sa mga mata ng dating governor. Kinalas niya ng pagkakahawak ni Brixton sa kamay. Sige po, nilingon na muna ni Seska ang asawang si Brixton. Nakangiti na ito ng marahan tumango sa kanya. Nang makita yon ay mabagal na tinungo ni Seska ang hagdan upang umakyat na at puntahan sa kwarto nila ang ginang na matamang naghihintay. Naiwan naman si Brixton na mawala ang asawa sa paningin ay muling kinausap ang kanyang ama doon. Anong plano mo ngayon na may asawa ka na, ha Natalio? Muling untang ni Gaston sa anak. Gusto niya lang malaman yun at kapag kaibigan na rin to ng parangal. Bakit pala, inuna mong kumuha ng marriage certificate? Natatakot ka bang tanggihan ni Seska kung sakaling meron siyang pagkakataon na gawin yon? O hindi kay takasan ka na lang ng bigla? Ganun na lang naging iling ni Brixton. Hindi siya naniniwala na makakayang gawin yun ng asawa sa kanya. May napag-usapan silang dalawa at malamang hindi sila aabot doon. Ang tanging rason niya lang ay atat lang talaga siya na maging asawang babae at ginamit niya lang din ang sitwasyon nila ngayon upang mapapahayag ang kanyang asawa doon. Nagtagumpay naman siyang makuha ang kanyang gusto kung kaya masasabi niyang sa huli siya pa rin ang nagwagi. Dapat focus ka na sa kanya. Tutal yan ang naging desisyon mo. Sasabihin kong secret na dapat ay nalaman ko dati ng maaga pero wala nagsabi sa akin. Prioritize your wife, Brixton. Although career is important, you can't neglect your family. Ang pamilyang plano mong buuin para sa hinaharap. Back then, I was too focused on my career and was separated from your mother for many years. Huwag mong gayahin ang daang yun na tinahak ko. Maliwanag na Talio. Magiging sinungaling si Gaston kung sasabihin niyang hindi niya pinagsisisihan ang mga yun na ginawa niya. Kada umaga na magigising siya ay tinitignan ng few strands ng buhok niyang kulay abuna sa salamin. Hindi niya mapigilang isipin ang mga taong yun na bagaman lumipas na ay may bagahe pa rin siyang dala. Hindi niya pa rin yun nakakalimutan. Base lang naman yun sa experience ko. Kung kaya ayaw ko maranasan at sundan mo pang mga yapak ko. Huwag kang mag-alala, Dad. Palagi kong unahin ang asawa ko at hindi ang ibang mga bagay. Gaya ng ginawa mo sa amin ni Mommy noon. Mas takot akong mawala siya kaya kumpara sa lahat ng bagay. Kaya malamang number 1 siya. Good. Tanging nasabi ni Gaston sa panganay nila na marahan ng tinapik ang isa nitong balikat. Tuluyan na silang nakapasok sa loob ng villa at naupo sa sofa sa living room habang hinihintay na bumaba si Nati. Tandaan mo rin na palagi na walang rewind. Baka kasi sa una ka lang magaling at kapag tumagal na, wala na. Ma-take for granted mo na ang mga bagay-bagay ng buong akala mo ay walang hangganan at walang magiging katapusan. Sa kabilang banda nahihiyang pumatok si Seska sa pintuan ng master's bedroom.
kung saan nasa loob noon si Nati na abalang nakatitig sa mga alahas na nakalatag sa ibabaw ng kanilang kama ng asawa. Bukas ang pintuan pero hindi magawa ng babae na papasukin na lang biglang ang sarili niya nang hindi pinapaalam ang kanyang presensya sa bayanan. "Oh, narito na pala kayo ni Brixton? Pasok ka dito, iha." Nakangiting lingon ni Nati sa manugang na halatang nahiya pa. Nakaupo sa gilid ng kama si Nati kung saan maraming mga jewelry box ang nakabukas sa harap. Opo, kararating lang namin. Pinaakyat po ko dito ni Dad." Alumpihit na sagot ni Seska sa kanya. "Halika dito, lumapit ka sa akin." Mabigat ang mga paang iniakbang ni Seska mga paa palapit sa kanya. Matapos na magmano kay Nati at yakapin ng ginang ay naupo siya sa bahagi ng kama na marahang tinapik ni Nati ng bitawan nitong kanyang katawan. Nahihiya pa rin siya sa ginang kahit nasabihin na tanggap naman siya nila. Iba pa rin ang bagay na hindi siya nasanay. "Nag-registered na kayo ni Brixton ng kasal ninyo?" Nahigit ni Seskang hininga. Buong akala niya hindi nila alam ang tungkol sa marriage certificate nila ng asawa. Sikreto yun nilang dalawa ng asawa. Kaya bakit alam ng tungkol dito ng ginang? Ni sa manugang niya na hindi pa nila na pinapaalam na dalawa. Lingid sa kaalaman nila na sinabi yun ni Gaston sa asawa. Wala namang naging reklamo si Nati. Naisip niya sa diskarte na anak ay ang galawan ng kanyang kapatid ang mas nananalaytay at hindi ang kupad na ama. Sa isiping yun ay mahina lang siyang natawa. Masyado yatang natatagalan sa galaw niyang anak ko o marahil naisip ni Brixton dahil gusto niyang protektahan ng babae sa isyu na kinakaharap nito ngayon. At ito ang tanging paraan niya. Opo, tapos na. Tumigil sa pagtatanong ng tungkol doon si Nati. Gusto niyang isipin nito na meron siyang respeto sa kanya. Pinakita niya sa manugang ang maraming box ng mga jewelries niya na kasalukuyang kaharap. Karamihan doon ay regalo lang. "These were all given by Mama. Hindi ko alam kung kilala mo bang lola ni Brixton sa side ng kanyang ama na si Doña Josefina. Ang iba dito bigay naman ng tiyahin yung si Krisa. Napakaramit matanda na rin ako kaya hindi ko na alam kung saan ko pagagamitin. Gusto ko mamili ka kahit na ilan para sa sarili mo. Aalukin ko rin ulit si Gavi kahit na makailang beses tumatanggi ang maarte kong anak na yon. Sa dami nito, sayang lang kung itatago ko lang siya sa baul." Masunuring namili nga doon si Seska. Kahit nang totoo ay sobrang hiyang-hiya siya na gawin ng bagay na yon. Gusto niyang tumanggi kaya lang baka isipin ng kanyang biyanan na bukod sa maarte siya, wala man lang siyang pakisama, gayon siya nang binibigyan nito ng mga alahas. Masusi siyang pinanood ni Nati. Lihim na proud ang mga mata niyang nakatingin sa kanya. Masaya rin siya sa manugang na itong babaeng minahal ni Brixton. Mukhang simple lang. Papasari naman si Piper na mas madaldal. Ngunit anong magagawa niya na mas ito ang mahal ng anak nila? "Ito ang bagay sa'yo, iha." Offer pa ni Nati sa kanya na sinubukang itapat sa tenga niya ang pares ng gold earrings. Sa bandang huli ay 5 set ng jewelries ang nakuha ni Seska. Bukal sa loob na binigay yun ni Nati. Ayaw pa nga sanang tanggapin ni Seska ang lahat ng yun, pero dahil pinilit siya ng biyanang babae, kung kaya naman ay wala siyang choice. Kung hindi kunin na lang yun, kahit pa alam niya sa kanyang sarili na minsan niya lang yun susuotin. "Mommy, ang dami naman po nito. Paano si Gavi? Paano kung may magustuhan siya sa mga binigay mo sa akin?" "Naku, huwag mong alalahanin si Gabi. Masyadong maarte yun. Kunin mo niyan at bagay naman sa'yo lahat. Pero sige na iha, saka kapag ikinasal siya, paniguradong makukuha niyang lahat ng jewelries na nais niya." Hindi na muling tumanggi si Seska at nakipagtalo pa kay Nati. Tinanggap na lang niya ang buong puso ng mga binibigay sa kanya ng ginang na alahas. She thought to herself that when Gavi gets married, she must pester Natalio to give her the best jewelry she wanted. Even if she makes some unreasonable request, she will agree. Papayag siya sa hipag. As she thought about it, her thoughts went astray and her face turned red. Naisip na kagad ang reaksyon doon ng asawa. "Iha, bakit namumulang mukha mo?" Blanko mga matang tanong ni Nati na nakatitig na sa mukha ni Seska. Nahihiyang napayuko ng mukha ni Seska upang itago yung sa ginang. Hindi niya alam kung ano bang naiisip niya. Nahihiya siya na sabihin ng totoo sa ginang kaya gumawa na lang siya ng excuse na kagad namang pinaniwalaan ni Nati. Iniisip ko lang po kung ano sasabihin ni Natalio kapag nakita niya mga bitbit ko. It's girl stuff. Yun ang sabihin mo sa kanya. Nauna rin si Seskang bumaba matapos pa ng ilang sandali. Naiwan si Nati ng ilang saglit sa loob ng silid upang ayusin ang mga alahas na hindi pinili ng manugang na kunin. Kung siyang masusunod, nais niya pang dagdagan ni Seska ang mga kinuha niya.
Ngunit mukhang nahihiya ng manugang kung kaya naman, hindi na lang niya pinilit. Si Mommy, salubong kagad ni Brixton sa asawa na makitang pagbaba nito ng hagdan. Nasa itaas pa, mauna na raw akong bumaba at susunod na lang siya. Nabaling ang atensyon ni Brixton sa mga box and jewelries na dala ni Seska. Yakap-yakap nito sa may kanyang dibdib. Binigay ni Mommy ang lahat ng yan sayo? Tumango si Seska na halos mapunit sa ngiti ang labi. Halatang napakasaya nito sa mga binigay ng ginang sa kanya. Oo, sabi niya bagay daw tong lahat sa akin kapag suot ko. Hindi naman ako mahilig sa jewelries pero nahihiya akong tanggihan. Baka isipin niya maarte ako kaya kinuha ko na lang. Saka isa pa, kapag may okasyon ko lang din isusuot. Mahinang natawa lang si Brixton na hinaplos ng ulo ng asawa. Kung sa ibang babae, baka pinakyaw na niya ang ilang alahas ng ina dahil bukod sa matataas ang value nun ay mismong galing pa yon sa kanyang ina na halatang hindi tumatanggap ng mga mumurahing alahas noong kabataan niya. Pasalamat itong gaya ni Seska ang naging asawa niya. Yung iba raw dito bigay pa ng lola Josefina mo. Tapos yung iba regalo naman ng asawa ng kapatid niya. Oo, kaya dapat ingatan mo yan. Papagawang kita ng safe kung saan doon mo ilalagay lahat ng alahas mo at mga alahas na matatanggap mo pa. Kapag matanda na tayo, pwede mo na silang ipamana sa mga magiging manugang natin. Para kay Seska, nakakahiyang marinig yon. Pero pinalampas na lang niya dahil natural lang na sabihin to ni Natalio. Ayoko ng maraming anak, Natalio. Taliwas doon ang gusto ni Brixton. Gusto niya marami silang anak para maramdaman ni Seska ang kaibahan ng maraming miyembro ng pamilya na meron sila habang lumalaki pero kung ayaw naman ito, sino siya para pilitin ditong asawa? Ilan bang gusto mo? How about 2 children or 3? Gaya namin, paulit-ulit na tumango si Seska sa suggestion ni Brixton. Agad na sinang-ayunan ang number na magiging anak nila sa future. Okay, sige. 3. Pinanood sila ng tahimik ni Gaston na nakiilang-iling ng ulo para kasing hindi siya nakikita ng dalawa kung makapaglampungan ng mag-asawa sa mismong harapan niya. Natalia was really better than him. Mas sweet din ito. Bakit kayo nagde-decide niyan? Kapag sinabi kong 6 ang dapat na maging anak ninyo, 6 ang ibibigay nyo. Sabay na napalingon si Brixton na Seska kay Gaston na biglang nagsalita doon ang matandang lalaki. Hindi pwedeng 2 lang ang magiging apo ko sa inyo. 6 ang siyang gusto ko. Nakatanggap na ng pingot si Gaston kay Nati na hindi niya naramdaman ang ginawang paglapit sa pwesto nila. Kung sa 3 lang ang gusto nila, huwag mo nga silang manduhan. Hindi solong anak si Brixton, may 2 pa siyang kapatid. Doon ka mag-demand ng ibang apo. Huwag mo silang pwersahin at baka mamaya tambakan tayo ng alagain. Natawa na lang si Gaston na reaksyon na yon ni Nati. Bitawan mo ng tenga ko, Natalia. Nagbibiro lang naman ako sa mga bata. Palusot ni Gaston na nakangiwi na ito.